Senators ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpulong ngayong araw ukol sa pagpapatupad ng 2026 budget. Mga investor sa United Arab Emirates interesadong mamuhunan sa data center industry ng Pilipinas. Pagbubukas ng ugnayang pangnegosyo at serbisyo ng Pilipinas at UAE inaabangan na ng mga Pilipino. Unang bagyo sa Pilipinas ngayong 2026 nakapasok na sa bansa. Wind signal number 1 nakataas na sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Ada. Isang barko ng China na monitor sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea sa unang linggo ng Enero ayon sa Philippine Navy. At Bureau of Immigration nagbabala sa publiko ukol sa love scam na gumagamit ng pangalan ng ahensya. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 14, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagpatawag si Executive Secretary Ralph Recto ng pagpupulong ng mga miyembro ng gabinete. Sa naturang pulong, tinalakay kung papaano epektibong maipatutupad ang 2026 national budget. Partikular na kung papaano ito aayon sa mga prioridad at development agenda ng administrasyon. Kabilang sa mga dumalo sa pulong sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Health Secretary Teodoro Herbosa, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Transportation Secretary Giovanni Lopez, Budget Secretary Rolando Toledo, Education Secretary Sani Angara at Presidential Management Staff Secretary Elaine Masukat. Malaki ang interes ng mga mamumuhunan sa United Arab Emirates na magtayo ng data center sa Pilipinas. Ito ang inihayag ni Acting Secretary Dave Gomez kasunod ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa business leaders sa United Arab Emirates. Samantala, inaabangan na ng mga overseas Filipino workers sa UAE ang malaking oportunidad mula sa bagong kasunduan. Narito ang report ni Bradley Robuza. Gawing data center hub ang Pilipinas sa Southeast Asia. Ito ang isa sa prioridad ng pamahalaan ng Pilipinas sa pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa business community sa United Arab Emirates sa sideline ng pakikilahok nito sa Abu Dhabi Sustainability Week. Ayon kay Acting Secretary Dave Gomez, malaki ang interes ng mga negosyante sa UAE sa data center industry sa bansa, bagay na inaasahan ni Pangulong Marcos. Maraming mga negosyanteng taga-UAE nakausap ng ating Pangulo, no? At iniimbitahan nga pumunta ng Pilipinas. At excited ang Pangulo, no? Marami silang mga areas na gusto mag-invest sa Pilipinas. Isa dyan yung data centers. Isa sa priority ng Pangulo natin yung data centers na maging hub tayo ng data centers sa Southeast Asia. So maraming areas na interesado mga negosyante sa UAE na mag-invest sa ating bansa. At welcome sila Sa ilalim naman ng Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA, sinabi ni Gomez na mas magiging madali na sa mga Filipino professionals ang makakuha ng trabaho dito dahil sakop ng kasunduan hindi lamang mga produkto kundi maging serbisyo. Filipino professionals can come here and set up their practice. No? May mga serbisyong kinakailangan ng United Arab Emirates na kaya na mag-supplyan ng mga professionals natin from the Philippines, madadagdagan. No? So, yung oportunidad sa mga kababayan natin at mga kamag-anak nila sa Pilipinas ay lalawak. So, medyo malaking bagay talaga para sa ating ekonomiya yan.
Tiniyak naman ni Secretary Hans Leo Kakdak na mapapangalagaan pa rin ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipino sa UAE sa ilalim ng bagong kasunduan. Sa EPA, meron din yung larangan ng people-to-people exchanges kung saan napakahalaga na dapat ang kooperasyon, koordinasyon, shared responsibility ng pangangalaga, welfare and well-being, yan ang mga itinalaga sa agreement na nilagdaan ngayon. Excited naman ang ating mga kababayan sa UAE sa magiging benepisyo mula sa SEPA. Anila, hindi na lamang sa pamamasukan madadagdagan ang oportunidad ng mga Pilipino dito sa UAE, kundi maging sa pagnenegosyo na ngayon ay sinusubukan na rin ng ating mga kababayan. Malaking opportunity ang naghihintay sa mga Pilipino ngayon dito sa UAE dahil sa ugnayan na pinirmahan ngayon ng Pangulong Marcos. We are going to enhance kung anong meron tayo being ang OFW para po from OFW magiging businessman and woman po tayong lahat. Gayunman, may paalala rin sila sa mga Pilipinong nasa Pilipinas na nagnanais makapunta dito sa UAE, oras na buksan na ang oportunidad ng Page Empleo sa ilalim ng SEPA. No, na-mention din niya about training. No, this is the one way for us to compete. We are competing with more than 200 nationalities here. So, importante yung training. Especially yung mga kababayan natin nasa Pilipinas. Huwag lang kayo sumabak basta-basta. Importante, kumpleto yung mga bahala nyo. No, you are going to a war, no? Kumbaga. So, yung kumpleto nyo dapat yung gadgets nyo and all, yung trainings nyo, skills para pumunta dito. No, and this is a very big opportunity. Ika nga yung SEPA. Sa kanyang talumpati sa Filipino community, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga OFW sa UAE at sa ibang panig ng mundo na magtulungan din. Habang ang pamahalaan naman ay sinisikap na maibigay ang lahat ng suportang kinakailangan nila sa panahon ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya't lahat ng aming maaaring gawin upang matiyak na ang kalagayan ng ating mga OFW ay nasa mabuti naman. Kaya po ay lahat ng pangangailangan ng ating mga OFW ay ating ipinipilit na bigay para masabi naman natin lahat ng pangangailangan ninyo ay sinasagot naman ng ating pamahalaan. Let the enduring bayanihan spirit of our Filipino community shine. Filipinos supporting one another, growing together, lifting each other towards a much brighter tomorrow. Tiniyak ni Pangulong Marcos na mananatiling isa sa prioridad ng kanyang administrasyon ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Sa makasaysayang kasunduan na nilagdaan, mas maraming Pinoy ang mabibigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sa gitnang silangan. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sarnigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinanatili ng Sandigan Bayan 5th Division ang resolusyon na nagdedeklara kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang fugitive from justice. Sa resolusyon na na-promulgate noong January 8, na deny ng Sandigan Bayan ang motion for reconsideration ni Ko dahil sa lack of merit. Noong November 2025, nang sampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman si Ko at iba pa dahil sa issue sa konstruksyon ng dike sa Oriental Mindoro. Na-freeze na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang nasa 21.2 billion pesos na ari-arian na may kaugnayan sa anomalya sa mga flood control project. Inihayag ito ni Bureau of Customs Chief of Staff Attorney Chris Noel Bendijo. Kabilang sa mga frozen assets ang bank accounts, e-wallets, insurance policies, mga sasakyan at air assets. Tiniyak ng abogado ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na patuloy itong makikipagtulungan sa investigasyon ng Department of Justice o DOJ. Nilinaw rin ang kampo ni Alcantara na hindi nito binawi ang kanyang salaysay kaugnay ng flood control projects. Narito ang report ni Dante Amento.
Bumalik kahapon sa Department of Justice o DOJ si dating Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, kaugnay ito ng Witness Protection Program. Hindi naman nagbigay ng detalye ang DOJ dahil ito anya ay confidential. Samantala, sinabi ng abogado ni Alcantara na si Attorney Emil Carlo Joven na pumasok sa isang kasunduan si Alcantara sa DOJ bilang paunang requirement upang siya ay matanggap sa Witness Protection Program. Dagdag pa ng abogado, makikipagtulungan anya ang kanyang kliyente sa DOJ bilang pagtupad sa kanyang obligasyon sa ilalim ng WPP. Diretsahan ding pinabulaanan ng abogado ang lumabas na isyong binabawi o nire-recant umano ni Alcantara ang kanyang testimonya kaugnay ng flood control projects. Ayon sa abogado, mali at misleading ang mga kumakalat na claim na binawi ng kanyang kliyente ang naging pahayag nito sa pagdinig sa Senado. Samantala, naniniwala naman si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi makakabalik sa kanyang profesyon si Engineer Alcantara matapos bawiin ng Professional Regulation Commission o PRC ang kanyang lisensya. At lahat yan, hindi na makakapag-practice lahat yan. Well, sa bagay, makukulong naman sila. So bagay, wala na rin yung lisensya nila. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng kahandaan ng Philippine National Police para magbigay ng technical support sa posibleng forensic audit sa tinaguriang Cabral Files. Ang Cabral Files ay ang mga dokumento at record na iniwan ng yumaong si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na naging pangunahing issue sa kasalukuyang investigasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Inatasan nga ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na manatiling naka-standby para matiyak ang kahandaan sa anumang formal na kahilingan para sa technical na tulong o forensic audit sa tinaguriang Cabral Files. Kasunod ito ng sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na sinusuportahan niya ang paglalabas ng listahan ng mga proyektong pang-infrastruktura na umunoy isiningit o inendorso ng mga politiko sa mga nakaraang budget na sinasabing tinipon ng yumaong si Yusek Cabral. Gayunman, binigyang diin niyan ang mga dokumentong ito, kabilang ang computer ni Cabral, ay kinakailangan sumailalim muna sa isang forensic audit. Ayon kay General Nartates, ang isang forensic audit kung kinakailangan ay makatutulong para matukoy ang authenticity at integridad ng mga dokumento. Dagdag ni General Nartates, hihintayin ng pulisya ang isang formal na kahilingan mula sa anumang otorisadong ahensya para sa pagsasagawa ng forensic audit. Ang PNP-ACG aniya makikipagtulungan sakaling hingin ang tulong ng PNP. Sinabi pa ng General na nanatiling committed ang PNP sa pagsuporta sa mga ganitong inisyatiba. Muli rin iginiit ni General Nartates ang kahandaan ng PNP na tumulong sa mga prosesong naglalayong mapatibay ang authenticity at integridad ng mahalagang dokumento. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Tuloy pa rin ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kabila ng pagkakabawas ng mga commissioner ng komisyon. Ito ay matapos ang magkasunod na pagbibitiw ng dalawa nitong commissioner bago matapos ang taong 2025. Narito ang report ni Jed Neresina. Bagamat tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga empleyado ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, aminado si ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. na pansamantalang nakabinbin o on hold muna ang mga referral ng komisyon sa Office of the Ombudsman. Wala pa munang referral because kulang pa kami ng commission. We are awaiting for any reappointment ng new commissioner.
Sa kasalukuyan, tanging si ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes na lamang ang natitirang commissioner ng independent body matapos ang magkasunod na pagbibitiw ni na dating Commissioners Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo noong nakaraang buwan. Kaugnay nito, inihayag ni Retired General Azurid na hindi nakadalo kahapon sa ginanap na asset recovery meeting kasamang iba pang ahensya ng pamahalaan si Justice Reyes. Paliwanag ni Azurid na masama ang pakiramdam ni ICI Chairperson Reyes, maaring dahil sa kanyang edad at sa pabago-bagong panahon. Sa kabila nito, tiniyak ng ICI na nananatiling manageable ang sitwasyon at hindi titigil ang trabaho ng komisyon. Medyo may mga edad na kasi yung mga boss natin, diba? So, talagang expected, especially yung climate ngayon. And under manageable naman lahat ng kahit wala siya. Sabi ko nga, we continue to perform kung ano yung trabaho natin. Sabi ko nga sa kanya is, sir, you take care of your health. Diba? I mean, siyempre may edad na yung chairman namin. Diba? So, hindi siya dapat na i-stress. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagpapatuloy ngayong araw ang cross-examination sa isa sa mga testigong dala ng prosekusyon. Kaugnay ng isinasagawang bail hearing sa siyam na akusadong DPWH Region 4B officials na sangkot umano sa maanumalyang flood control project. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Evan, ano yung mga pinunto ng depensa sa pagpapatuloy ng cross-examination? Yes, Aga, isa sa mga napunto ng defense team o kampo ng mga akusado ay dapat ipinagbigay alam muna sa kontraktor ng flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro itong mga nakitang depektibo o substandard ni na DPWH Secretary Vince Dizon bago nila tuluyang pinasuspende yung construction doon. Ipinagpapatuloy ang cross-examination kay Engineer Edita Babaran na Officer in Charge Regional Director ng DPWH Region 4B para ito sa bail hearing ng siyam na akusadong DPWH Mimaropa officials sa kasong malversation. Ngayong araw, kinuwestiyon ng defense team ang naging inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor sa Road Dike Flood Control Project noong September 9 sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon sa mga ito, dapat ipinagbigay alam sa SunWest Corporation na siyang kontraktor ng proyekto ang isinagawang inspeksyon lalo na at ongoing o 92.3% completed pa lamang ang naturang proyekto. Anila, sa pamamagitan nito, mabibigyan sana ng pagkakataon ng kontraktor na maiayos kung anuman ang nakitang depektibo o substandard ng mga otoridad dito. Nakasaad rin anila na mayroong warranty o 1-year defect liability period ang mga ganitong klaseng proyekto. Ayon sa witness na si Babaran, noong huli siyang bumisita sa construction site sa Oriental Mindoro nitong December 14, 2025 ay wala ng anumang konstruksyon na nangyayari doon. Alinsunod na rin sa ipinatupad na suspension order ng kalihim ng DPWH para sa repairs at construction ng proyekto upang magbigay daan sa assessment na isinasagawa ng DPWH at ng mismong probinsya. Aga, pansamantalang nagsuspend ang hearing ngayong umaga at ipagpapatuloy mamayang 1:30 ng hapon. Inaasahan sana ng mga kinatawan mula sa Independent Commission for Infrastructure ang sasalang sa witness stand ngayong araw. Ngunit dahil hindi natapos kahapon yung cross-examination kay Babaran, ay siya pa rin ang sumasagot ng mga tanong mula sa kampo ng mga akusado. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Tumanggi ang Department of Justice o DOJ na magbigay ng komento kaugnay ng impormasyong mayroon ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
Ibinahagi ng legal counsel ni Senator De La Rosa na si Attorney Israelito Torion ang naging sagot ng DOJ sa dokumentong inilabas noong December 4, 2025. Tugon ito ng DOJ sa naging request ni Attorney Torion batay sa naging pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla noong November 8, 2025 na mayroon na umanong arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Dumulog kahapon sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro upang i-report ang mga umano'y natatanggap na death threats sa kanyang Facebook post. Sinasabing nagmula ang post sa page ng Luminous by Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paglinawan na naglalaman umano ng mga pahayag na seryosong banta laban sa buhay ni Jose Castro. Ayon sa palace official, kailangan niyang i-report ang banta sa kanyang buhay at inaming natakot siya ukol dito dahil hindi niya siya sanay sa death threats. Muling binigyang diin ni Jose Castro na hindi dapat maging malabis ang karapatan sa malayang pamamahayag na kung minsan ay nagiging banta na sa buhay ng ibang tao. Samantala sa isang pahayag, iginiit naman ni Attorney Trixie Angeles na hindi maituturing na seryosong pagbabanta ang kanilang naging post batay sa nakasaad sa batas at bilang isang kapwa-abogado ay dapat anya alam ito ni Jose Castro. Pabibilisin na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagtatayo ng mga ospital sa Metro Manila. Ayon sa ahensya, target nila na mapakinabangan na ito ng publiko bago matapos ang administrasyon sa 2028. Narito ang report ni Mia Alonzo. Target ng Department of Public Works and Highways o DPWH na mas mapabilis pa ang pagtapos ng konstruksyon ng 4 na legacy hospital project ng administrasyon. Kahapon nagsagawa ng inspeksyon ng DPWH sa ongoing construction ng Philippine Children's Medical Center o PCMC. Bagamat dismiyado dahil 10 taong natenga ang PCMC, ngayon target ng ahensya na madaliin upang mabuksan na sa buwan ng Mayo o Hunyo. Nakakaawa yung mga pasyente natin. Problema ngayon, sabi nga sa akin ni Yusek Murillo, talagang grabe na ang pira ng mga kababayan natin kasi wala tayong ibang facility dito sa Metro Manila. Alas 5 pa lang, pumipila na yung mga kababayan natin dyan sa PCMC. Ayon naman kay Department of Health Undersecretary Gregorio Murillo, malaking bagay na agad na mapalawak ang kapasidad ng mga ospital upang mas maraming pasyente ang maasikaso at mas mapabuti ang pagbibigay ng serbisyong medikal. Rest be assured, tatapusin po natin ito ng maaga po. Kawawa po talaga. Malaki po talaga ang gaps natin sa pagtaas ng ating populasyon at saka yung capacity ng hospital natin hindi po nakahabol. So ngayon lang po natin na-address po ito. Sa oras na matapos ang Philippine Children's Medical Center, inaasahang magkakaroon ng gusali ng pinakamalaking pediatric emergency room sa bansa. Habang ang Philippine Cancer Center naman ang inaasahang magiging kauna-unahang cancer center ng gobyerno. Samantala, layo naman ng DPWH na matapos ang hemodialysis wing ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI na tinaguri ang pinakamalaki sa Timog Silangang Asya pagsapit ng unang bahagi ng 2028. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok lamang na balita, naglabas na ng warrant of arrest ang isang korte sa Santa Cruz, Laguna laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa nitong kapwa akusado. Pinapaaresto ng hukuman si Ang at co-accused nito sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng missing sa Bungeros. Walang piyansa na inirekomenda ang korte sa naturang kaso. Abangan ang iba pang mga detalye mamaya sa Ito ang Balita. Magpapatupad ang Department of Transportation ng Accessible Travel Policy Guidelines sa lahat ng railway operation sa bansa upang matiyak ang inklusibo na biyahe para sa lahat ng commuter. Layo ng hakbang ng ahensya na isulong ang mas ligtas at mas madaling paglalakbay
lalo na para sa persons with disabilities, senior citizens at mga buntis. Sa ilalim ng Department of Order number 2025-024, inaatasan ng mga operator na magsagawa ng staff training, magbigay ng wheelchair assistance, malinaw na audio at visual announcements at regular na accessibility audits. Saklaw rin ng mga panuntunan ang mga pangunahing proyekto tulad ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project. Tuloy-tuloy ang Land Transportation Office sa ginagawa nilang panguhuli ng mga electric vehicle tulad ng e-bike at e-trike na dumadaan sa major thoroughfares sa Metro Manila. Ayon sa LTO, ang mga e-bike o e-trike na lagpas sa 50 kilograms ang kanilang pinapatawan ng violation. Habang ang mga kahalintulad na sasakyan na mababa naman sa 50 kilo ay pinapayuhan nila na dumaan sa mga e-bike lane. Dagdag pa ng LTO, binabalangkas pa ng Department of Transportation ang mga ilalatag na polisiya tulad ng pagpaparehistro at pagkuha ng lisensya ng sinumang bibili at magmamaneho ng ganitong uri ng electric vehicles. Yes, actually, nagka-craft na po ng bagong policy. No? Waiting pa lang po doon sa signature ng DOTR bago po kami maglabas sa memorandum circular. That will be based on the craft policy. No? So, pagdating naman doon sa apprehension, ma'am, as long as we uphold doon sa RA 4136 that any vehicle that is being operated on public highways that is unregistered will be definitely sanctioned and apprehended. Sa layuning maiayos ang trapiko sa Metro Manila, muling nagsagawa ng clearing operation sa ilang mga kalsada sa Tondo, Manila ngayong araw ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, marami bang nahuli ang MMDA ng mga obstruction sa mga kalye dyan sa Tondo? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay ongoing pa hanggang sa mga oras na ito ang isinasagawang road clearing operation ng Metro Manila, Metropolitan Manila Development Authority dito sa Tondo, Manila. Kagad na inisyuhan ng ticket ng MMDA ang mga naabutang nakaparadang truck at tricycle sa bahagi ng Road 10. Bukod sa illegal parking, kabilang din sa mga sinita ng mga tauhan ng MMDA at Land Transportation Office ang mga tricycle na walang plaka. Ngunit nang hanapan naman ng lisensya ay walang naipakita ang isang driver kung kaya't nai-impound ang kanyang sasakyan. Matapos sa Road 10 ay sumunod namang pinuntahan ng MMDA ang Kapulong Street dito pa rin sa Tondo, Manila. Dito naman nadatnan ang ilang mga sidewalk vendor kung kaya't kanya-kanya na sila na nagligpit ng mga paninda. Ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, kabilang anya ito sa mga lugar na madalas silang makatanggap ng reklamo kung kaya't kabilang ito sa kanilang tinutukang linisin ngayong araw. Ela, dagdag pa ng MMDA na bahagi rin ito ng kanilang hakbang upang matiyak na may maayos na madadaanan ng mga motorista sa kabila na rin ng ginagawang EDSA rehab. Yan mo ng ating update mula rito sa Tondo, Manila. Balik sa inyo dyan, Ela. Maraming salamat, Benedict Samson. Inihayag ng Land Transportation Office na mahigpit nilang ipatutupad ang mga hakbang kontra fixers. Ayon sa LTO, bukod sa hindi dumaan sa pag-aaral patungkol sa batas trapiko, isa pa sa panganib na maidudulot ng fixer sa isang aplikante ay ang ma-scam. Dati ay napakadaling kumuha ng driver's license kung kaya't ang ilan na hindi dumaan sa theoretical at practical examination ay limitado ang alam pagdating sa umiiral na batas trapiko. Samantala, para naman masiguro na may sapat na kaalaman at kapasidad sa pagmamaneho sa kalsada ang isang driver, kabilang sa mahigpit na tututukan ng LTO ang pagkuha ng theoretical at physical exams. What is a perfect example? Hiniyan sila ng 3,500 for the exchange of seminar. Hindi na daw a-attend, hindi na daw mag-exam. And pagpasok nila sa office namin, we reiterate several times, ang dami pa pong nakapaskill na huwag makipag-connive outside. And then,
Doon, umaamin yung mga driver, sir, nagbigay ako ng ganito kay ganyan. So, technically, wala kaming alam kung sino yung tao na yun. No? And then, nung sasabihin namin, hanapin mo kasi libre lang ito, hindi na nila mahanap. Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA ang muling pagpapalipad ng rocket ng China kahapon mula sa Hainan International Commercial Launch Site sa Wenchang. Ayon sa PhilSA, maaaring bumagsak ang debris ng Long March 8A rocket ng China sa karagatang sakop ng El Nido, Palawan, Puerto Princesa, Rozul Reef, Haji Muhammad sa Basilan, Panguturan Island sa Sulu o sa Tubata Reefs Natural Park. Pinag-iingat ng PhilSA ang publiko na huwag hahawakan ang rocket debris dahil mayroon itong toxic substances gaya ng rocket fuel. Aabot sa 41 mga barko ng China ang namonitor ng Philippine Navy na nasa loob ng iba't ibang mga lugar sa West Philippine Sea sa unang linggo ngayong Enero. Ayon sa Philippine Navy, mas mataas ang bilang na ito kumpara sa 25 average na mga Chinese vessel noong nakaraang taon. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang tugon ng Philippine Navy dito sa mga barko ng China na namonitor sa loob ng West Philippine Sea? Bagamat illegal ang presensya ng mga barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, pero ngayon hindi pa naman yan itinuturing na alarming ng Philippine Navy. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ng Philippine Navy sa West Philippine Sea upang subaybayan ang galaw ng mga dayuhang sasakyang pangdagat. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, kabilang sa mga nabataang sasakyang pangdagat ang mga barko ng People's Liberation Army Navy, Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, 8 barko ang naitala, 2 mula sa PLA Navy, 3 Chinese Coast Guard vessel at 3 Maritime Militia vessel. Sa Ayungin Shoal naman, may kabuuang 14 na barko, 6 na Chinese Coast Guard at 8 Maritime Militia vessel. Samantala sa Skoda Shoal o sa Sabina, may 13 barko. 3 dito ay PLA Navy, 6 na Chinese Coast Guard at 4 na Maritime Militia. At sa Pagasa Island, 6 na barko ang namataan, 4 mula sa Chinese Coast Guard at 2 mula sa Maritime Militia. Sa kabila ng pagdami ng presensya ng mga barko ng China, sinabi ni Rear Admiral Trinidad na hindi pa ito tinuturing na agarang banta, bagamat ang kanilang presensya ay iligal. Aniya, mas magiging malinaw ang pagsusuri ng Philippine Navy kapag natapos na ang buwan dahil karaniwang monthly average ang kanilang tinitignan sa halip na lingguhan. Noong nakaraang taon, tinatayang nasa 25 barko kada buwan ang karaniwang namamataang presensya ng China sa West Philippine Sea. Samantala, tugon ng Philippine Navy sa mga ulat na patuloy na pag-upgrade ng China sa mga military outposts sa Spratly Islands na iligal na inangkin at tinayuan ng mga artificial island, hindi umano ito makakahadlang sa sandataang lakas ng Pilipinas sa pagpapatupad ng mandato nito na ipagtanggol at protektahan ang teritoryo ng bansa. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Walang isasagawang loyalty check ang Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng pagsibak sa pwesto kay Colonel Odi Mongao na iniuugnay sa umunay pagbawi ng suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nananatiling buo ang tiwala ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanilang mga opisyal at sundalo, kaya't hindi na kinakailangan ang pagsasagawa ng loyalty check. Ayon sa AFP, mahigpit na sinusunod ng bawat sundalo ang chain of command bilang bahagi ng kanilang sinumpaang tungkulin at tiniyak na walang pagkakahati o dibisyon sa kanilang hanay. There is no loyalty checks to be conducted. Kilala po namin ang aming mga leaders. We know how our leaders conduct their own leadership skills.
Nandiyan po yung pagtingin namin ng respeto po sa aming mga higher authorities, and each individual soldier po will adhere to the chain of command accordingly. Well, una po sa lahat, patuloy po namin na ina-assure ang public that there is no division within the Armed Forces of the Philippines. Our troops, all of the Armed Forces of the Philippines is intact. We remain professional and we remain united. Sa ngayon, patuloy pa ring iniimbestigahan ang kaso ni Colonel Odi Monggao kaya't wala pang tiyak na detalye hinggil sa mga posibleng kasong isasampa laban sa kaniya. Bagamat tinanggal na sa pwesto, nananatili pa rin siya sa serbisyo at kasalukuyang nasa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang ground commander habang nagpapatuloy ang investigasyon. Iginiit ng AFP na igagalang ang due process at isasagawa ang investigasyon alinsunod sa umiiral na patakaran at pulisiya ng militar. Binigyang diin din nito na bagamat may sariling pananawang bawat sundalo, malinaw sa lahat ang mga limitasyon at pananagutan bilang kawal. Bawat miyembro ng ating kasundaluhan, we are entitled to our own opinions. Mayroon kaming sariling saloobin, tao rin din po kami. Meron kaming sariling pananaw. But as we have sworn to an oath to being a member of the Armed Forces of the Philippines, alam din namin kung ano ang rules and regulations that are set. And each individual soldier down to the lowest rank knows about this, and we abide with the rules and regulations set forth by the Armed Forces of the Philippines. Tiniyak naman ng AFP sa publiko na magiging masusi at patas ang buong proseso ng investigasyon. Inalis sa pwesto si Colonel Odi Monggao matapos magpahayag ng pagbawi ng suporta sa Pangulo. Batay sa Facebook post ni retired Major General Romeo Pocis, iginiit ni Colonel Monggao na nawalan na umano ng moral ascendancy ang Pangulo sa pamumuno sa Armed Forces of the Philippines bilang Commander-in-Chief. Gayon din sa pamamahala sa mga Pilipino bilang Pangulo ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na gawing krimen at ipakulong ang lalabag sa red tagging. Ito ay sa gitna ng banta, partikular na sa buhay at karapatang pantao ng mga individual na nababansagan at napaparatangan bilang kasapi ng komunista o rebeldeng grupo. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Katapan Jr. Live. Asher, ano yung panukalang parusa sa mga lalabag sa anti-red tagging bill na isinusulong sa Senado? Aga 10 taong pagkakakulong at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyong pampubliko. Ito ang mga parusang maaaring maipataw sa sinumang mapapatunayang lumabag kung maisa sa batas itong anti-red tagging bill. Isinusulong sa Senado ngayon ang panukalang batas na inihain ni Senator Jinggoy Estrada na naglalayong tuldukan ang pagsasagawa ng red tagging. Ito ay sa pamamagitan ng pagdedeklara na ang red tagging ay isang krimen na mayroong kaakibat na parusa. Paliwanag ni Senador Estrada, ang red tagging ay hindi lamang nagbibigay sa isang individual ng label o bansag na communist sympathizer, kundi isa itong banta na agad nalalagay sa panganib ng buhay ng mga taong nasa sangkot dito. Kadalasan aniyang nagiging sanhi ito ng harassment, paglabag sa karapatang pantao at dahilan sa pagpaslang ng mga aktivista, mamamahayag, community leaders at ordinaryong mamamayan. Binigyan diin ang mambabatas na matagal nang nanganganib ang buhay ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at mga aktivista dahil sa red tagging. Naglilikha rin anya ito ng chilling effect sa mga lehitimong kritiko at leader ng komunidad, kabilang na ang mga mamamahayag at naghahasik ng takot sa bansa. Ayon pa sa mambabatas, ang panukalang SBN 1071 ay nakaangkla sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong De Duro versus Major General Vinoya, kung saan kinilala niya ng Korte na ang red tagging, paninirang puri, maling pagle-label at guilt by association ay naglalagay sa panganib sa buhay,
kalayaan at seguridad ng isang tao. Kadalasan rin itong nauuwi sa pagdukot, pananakot o maging extrajudicial killings. Nais rin ng panukala na kilalanin at ipaloob sa batas ang red tagging upang mabigyan ng proteksyon ang mamamayan kontra sa hindi makatarungang pananakot, panggigipit o pag-uusig. Ang red tagging ayon sa SBN 1071 ay ang hayagang pagbansag o pag-akusa sa mga individual o grupo bilang mga komunista, terorista o kalaban ng Estado na kadalasan ay walang sapat na ebidensya. Maituturing na red tagging ang paglalabas ng pahayag sa publiko, social media posts, tarpaulin, karatula, deklarasyon, public events at iba pang platapormang ginagamit upang i-label o siraan ang isang tao o grupo bilang kalaban ng Estado. Ilang beses na ring inihain ang kahilintulad na panukala laban sa red tagging sa nakaraang Kongreso, partikular na sa 19th Congress. Aga sa ngayon ay wala pang nakatakdang schedule para sa mga pagdinig ng mga kaukulang Senate Committee kaugnay nga ng anti-red tagging bill. Sa isang kahilintulad na panukalang batas rin ang isinumite o inihain naman sa Kamara ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Muling pinag-iingat ng Bureau of Immigration ang publiko laban sa online love scam na sinasabing ginagamit ang pangalan ng ahensya para makapangikil ng pera sa posibleng biktima ng mga ito. Inilabas ng Bureau of Immigration ang babala matapos na mag-walk-in at mag-inquire sa kanilang tanggapan ang isang babae na nakatanggap umano ng email mula sa isang immigration officer hinggil sa delivery ng parcel mula sa kanyang foreign boyfriend. Nakasaad din umano sa email ang paniningil ng kaukulang halaga bilang kabayaran sa fee ng parcel bago ito mai-release. Paglilinaw ng Bureau of Immigration, peke at isang uri ng love scam ang modus. Paalala ng ahensya sa publiko, maging mapanuri at mag-ingat sa mga ganitong modus at muling nilinaw na limitado lamang sa immigration at border control at hindi ang pag-handle sa clearance ng parcel ang trabaho ng Bureau of Immigration. At para naman sa ating weather update, nakapasok na sa bansa at isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na una nang binabantayan ng DOST Pag-asa at pinangalanang Bagyong Ada. Sa ngayon ay nakataas na ang Tropical Wind Signal number 1 sa ilang lugar sa bansa dahil sa banta ng unang bagyo ngayong 2026. Narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Tayong update regarding sa ating unang bagyo ng 2026. Ito po ay may local name na Ada. Ang Ada po ay Filipino term na ang ibig sabihin po ay diwata at ito po yung unang beses na gagamitin ng Pag-asa ang pangalan po na Ada. Huling namataan po ang bagyo, 650 kilometers, silangan po ng Hinatuan, Surigao del Sur, taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. At ito po ay kumikilos ng may kabilisan sa ngayon 35 kph moving northwest or pahilagang kanluran. So base po sa ating latest satellite animation, yung trough or yung outer part po ng bagyong Ada ay nagdadala po ng pag-ulan sa ngayon, mga kalat-kalat na ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region, and even yung mga nearby areas dito sa may Northern Mindanao, Central Visayas, at Southern portion ng Bicol Region. Habang dito naman po sa may Northern and Central Luzon, nandyan pa rin po umiihip yung malamig na amihan or Northeast Monsoon at merong dinadalang mga light to moderate rains, lalo na po sa may Eastern section. And apart from Ada, wala na bang ibang mga kumpul ng ulap po na papasok o inaasahang mabubuo sa ating area of responsibility. Base po sa latest track po ng Pag-asa, within the next 3 days po inaasahang kikilos pahilagang kanluran itong si Bagyong Ada at within the next 24 hours ay posibleng lumakas pa po ito bilang isang tropical storm with a maximum wind speed of 65 kilometers per hour. So generally moving towards dito po sa may Eastern Visayas and Bicol Region, pagsapit po ng Friday hanggang early Sunday. And then pagsapit po ng Sunday onwards, Sunday to Monday, maaaring kumilos po
po ito ng palihis or moving northeastward naman po na unti-unting palayo sa ating kalupaan. So bagamat base sa ating latest track, mababa yung chance na ito yung magla-landfall, ay hindi pa rin po natin ito inaalis. No? Nandyan pa rin yung possibility given pa rin po na meron tayong tinatawag na cone of probability. So pwede pa rin po mahagip nung sentro ng Bagyong Ada itong Eastern Visayas, maging yung northern tip din po ng Dinagat Islands, at once makapasok po ito or makapag-landfall po sa may Eastern Visayas, tataas din yung chance na ito yung magla-landfall po dito sa may Bicol region. Dahil nga po, lalakas pa ito bilang isang tropical storm at lalapit sa ating kalupaan, posibleng magtaas pa tayo ng hanggang wind signal number 2. Base naman dun sa lawak ng bagyo, yung maximum radius po niya mula dun sa kanyang sentro is 500 kilometers. Pero kung mapapansin din po natin sa ating latest track, yung hilagang bahagi ng bagyo, yung mayroong maximum na radius. Given nga po sa panahong ito, no, malakas yung ating amihan, at kapag nagkaroon ng interaction yung amihan at yung bagyo, mas malakas yung hangin at mas malakas o mas maraming ulan po na mararamdaman yung mga nasa itaas na bahagi po ng bagyo. Sorry po. So please take note din po no, sa darating po na late Friday hanggang sa araw po ng Sabado, yun yung time kung saan pinakamalapit or maaaring mag-landfall po ang Bagyong Ada dito po sa may bahagi ng Samar Island or sa Catanduanes. And take note na rin po, dahil nga po malawak yung itaas na bahagi ng bagyo, once na nandito sa may Eastern Visayas, maraming lugar po dito sa may Kabikulan, sa may southern portion of Quezon na magkakaroon din po ng malalakas at matinding mga pag-ulan at hangin. Sa ngayon po nakataas ng wind signal number 1 sa 6 na lugar dito po sa may eastern side ng ating bansa. Sa Northern Samar, signal number 1, gayon din ang Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang na po ang Siargao, and Bukas Grande Islands at saka po ang Surigao del Sur. So the moment po na magtaas tayo ng wind signal number 1, meron po tayong 36 hours or isa't kalahating araw po bago maramdaman yung ating malalakas po ng mga hangin doon. No? So binibigyan po natin sila ng preparation time po para paghandaan yung mga bugsong hangin dulot ng Bagyong Ada. So ina-expect pa rin natin na magkakaroon yung mga kalapit pa na lugar ng wind signals number 1 at saka po hanggang number 2 the moment na lumakas pa itong si Bagyong Ada into a tropical storm. Bukod po dun sa signal number 1 or sa wind signals, meron din po tayong babala sa malalakas na hangin sa ibang lugar sa ating bansa. Yan po ay dahil naman sa northeast monsoon mainly, no, yung nasa itaas na bahagi ng bagyo. Meron po tayong malalakas na bugso ng hangin ngayong araw dito po sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Abra, Hilaga at silangang parte po ng mainland Cagayan, Eastern Isabela, Eastern Bulacan, gayon din ang Aurora, halos buong Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and Sorsogon. Habang bukas naman po, Batanes and Babuyan Islands, meron pa rin pabugso-bugsong hangin, Ilocos Norte, northern and eastern portion ng mainland Cagayan, Eastern Isabela, Aurora, most of Calabarzon, Lubang Islands, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Cuyo Islands, Bicol Region, and Central Visayas. At pagsapit po ng Friday hanggang weekend, may mga lugar pa rin po sa Luzon, Visayas at Northern Mindanao magkakaroon po ng mga pabugso-bugsong hangin. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, within 24 hours, nandyan na po yung banta ng mga pagbaha dun sa eastern sides, yung pinakamalapit po sa bagyo. Yan po ay epekto na nga nitong si Bagyong Ada, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte and Surigao del Sur. 50 to 100 millimeters po ang dami ng ulan simula ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali. Equivalent po yan sa mga pag-ulan na nagkukos ng mga pagbaha doon po sa mga low-lying areas. Possible din po yung pag-apong ng mga kailugan natin doon at yung pagguho ng lupa sa mga mountainous areas. Ngayong araw din po, aasahan po yung mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms dito pa sa Northern Mindanao, Davao Region, rest of Eastern Visayas at natitirang bahagi po ng Caraga Region. Pagsapit po bukas ng tanghali hanggang Friday ng tanghali, ito yung time kung saan nasa may silangan po ng Caraga Region at Samar Island ang Bagyong Ada. So meron ng 100 to 200 millimeters or mas maraming mga pag-ulan po ang mararanasan after tomorrow noontime dito po sa may Northern Samar at saka sa Eastern Samar. So ganitong kataas po ng mga pag-ulan, posible pa rin magkaroon ng mga numerous flooding events. Umakyat na sa 16 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng Binalyo Landfill sa Cebu City
matapos ma-recover ang 3 bangkay ng kalalakihan nitong Miyerkules ng umaga, ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak. Batay sa ulat ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, 18 ang naitalang sugatan, habang 20 pa ang patuloy na nawawala sa insidente. Sinabi ni Tumulak na na-recover ang mga bangkay sa pagitan ng sectors A at B, malapit sa likurang bahagi ng warehouse. Patuloy pa rin ang search and retrieval operation sa lugar habang isinailalim na ang Cebu City sa state of calamity kasunod ng nangyaring landslide sa nasabing landfill. Upang matugunan ang matagal ng problema sa parking spaces sa Camp John Hay, inihayag ngayon ng management nito na pinaplano na ang posibleng pagpapatayo doon ng multi-level parking. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Yes, Grace. Yes, Aga, ayon nga sa pamunuan ng John Hay Management Corporation, may mga letter of intent na raw silang natatanggap para sa posibleng multi-level parking sa loob ng Camp John Hay. Hiling ng JHMC na masunod ang design na kanilang i-approve, kaya inaasahang masusunod din ito ng mga developer. Posible ring maging halo ang ilalagay na negosyo sa loob, pwede raw food, retail o business, kahalintulad pa rin ito ng kasalukuyan pero mas bagong itsura at iba na ang layout. Ayon sa pamunuan ng John Hay Management Corporation o JHMC, kasalukuyan pa nilang tinitingnan kung paano maisasakatuparan ang proyekto, kabilang na ang mga kondisyon na ilalatag sa mga posibleng developer. Meron tayong mga LOIs na natatanggap pa rin naman. So parang tinatapos na lang namin yung aming mga locators dyan. Tapos ito turn over namin sila at sila na ngayon ang mag-uusap, yung winning bidder at saka yung mga nandyan. Pero definitely, ide-develop yan. Babaguhin, aayusin, papagandahin. Ang masasabi ko lang is sigurado ako na magko-comply sila, no, sa ating natural environment landscape. At hoping na yung design nila would also complement the natural environment of the camp. Yun ang bilin namin or yun ang kaisa-isang hiling namin sa kanila. Kaugnay nito, pinag-aaralan din kung paano maihahanay ang mga negosyong ilalagay sa loob ng proyekto. Kabilang dito ang bilang ng mga stall at uri ng negosyo na papasok na naaayon sa magiging ayos ng lugar. Kasama rin sa mas malawak na plano ng JHMC ang paghahanda ng mga taga-malapit na komunidad sa mga posibleng trabahong mabubuksan sa Camp John Hay. Kasalukuyan ding pinaghahandaan ang mga skills training kaugnay nito. Nagpapatuloy din ang koordinasyon ng JHMC sa DTI at iba pang ahensya para sa mga programang kaugnay ng negosyo at kabuhayan sa loob ng Camp John Hay. May mga nakalinya tayong partnership ulit this first quarter, no. Isa sa mga kinausap natin si TESDA, kasama rin natin si DTI, no, sa yung mga regional. So magpa-partner tayo for the community-based programs, no, kung saan magiging location or venue ang ating kampo sa mga projects and livelihood programs, including MSMEs at saka of course skills training programs, no. Tatawagan namin itong John Hay Training Center, no, JHTC. Aga, sa ngayon patuloy pa rin ang tinitignan ng JHMC ang mga panukala habang pinag-aaralan ang mga susunod na hakbang para sa Camp John Hay. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Hiniling ng mga prosecutor sa South Korea ang parusang kamatayan laban kay dating Pangulong Yoon Suk-yeol kaugnay ng kanyang deklarasyon ng martial law noong December 2024 na nagdulot ng matinding kaguluhan sa bansa. Ayon sa prosekusyon, si Yoon ang umano'y utak ng isang insurhensya na naging banta sa konstitusyon at demokrasya ng South Korea. Mariing itinanggi ni Yoon ang mga paratang at iginiit na ginamit lamang niya ang kanyang kapangyarihan bilang Pangulo upang umano'y ipagtanggol ang soberanya at kaayusan ng bansa. Inaasang ilalabas ng korte ang desisyon sa kaso sa February 19, bagamat nananatiling malabo
ang pagpapatupad ng death penalty dahil sa matagal ng moratorium nito sa South Korea. Inansila ni US President Donald Trump ang lahat ng ginagawang negosasyon ng kanyang administrasyon sa Iran at hinikayat ang mga Iranian protesters na ipagpatuloy ang pag-aaklas at bawiin ang mga institusyon ng kanilang bansa. Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na help is on the way para sa Iran at nagbabala na mananagot ang mga pumapatay sa mga nagpoprotesta. Gayunman, nagbabala si Ali Vaez ng International Crisis Group na kung layunin ni Trump na patalsikin ang pamahalaan ng Iran, wala umanong malinaw at viable na oposisyon na papalit dito. Ayon pa kay Vaez, maaari itong mauwi sa civil war na kahalintulad ng mga naganap sa Libya, Iraq, Yemen at Syria. Sa gitna ng tuminding tensyon sa Arctic Islands, sinabi ni Greenland Prime Minister Jens Frederik Nielsen na kung kailangan nilang mamili sa pagitan ng Estados Unidos at Denmark, sa kasalukuyan Denmark ang pipiliin ng kanilang mamamayan. Ipinahayag ito ni Nielsen sa isang joint press conference kasama ang Danish Prime Minister na si Mette Frederiksen sa gitna ng muling paggiit ni US President Donald Trump na mahalaga ang Greenland sa pambansang seguridad ng Amerika. Mariing binigyan diin ng leader ng Greenland na ayaw nilang mapasailalim, mapamahalaan o maging bahagi ng Estados Unidos at hindi rin umano ipinagbibili ang kanilang teritoryo. Binigyan babala naman ng Denmark na ang paggamit ng puwersa o matinding panggigipit mula sa US ay maaaring makasira sa Transatlantic Alliance at sa mga prinsipyong iginagalang ng mga kaalyado sa NATO. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 13 na nagsasabi, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.